Good morning po sa bawat isa. Pwede nyo po ba batiin ang inyong mga nasa kaliwat kanan? Sabihin mo, partner, bless ako at nandito ka ngayon. Praise God. So we are celebrating today, Mother's Day. Wow, pwede po bang bigyan natin na malakas na palakpak ang buhay ng ating mga nanay? Praise God. Thank you, Lord. So before we start, sabay-sabay po natin ideklara our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. We also have our culture. Sabay-sabay po natin ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Welcome po sa ating church, the Jesus the Anointed One Church, Full Gospel Christian Ministry. So we are not sharing to change your religion, but to have a relationship with the Lord. Amen? So pwede po bang tumaas ng kamay yung mga nanay po na bisita natin ngayong umagang ito? Taas nga po ang kamay. Wow! Praise God, ang mga nanay. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang buhay. Kung kayo po ay may katabi na mother, pwede nyo po bang kamayan? Batiin po ninyo, Happy Mother's Day. Okay? O kaya tinuturing yung ina-inahan, di ba? Happy Mother's Day po sa bawat nanay na naririto po sa lugaring ito. Praise God. So, di na po tayo magtatagal. I really want this word to be short and simple at masasalo po ng bawat isa because I know you will still celebrate the Mother's Day mamaya po. So I will give you this day. At ngayong pong umagang ito, ang topic po natin is entitled, Love Your Mom. Wow. Sino po dito mahal na mahal yung mga nanay po nila? Amen. Ano po ba ang attitude ng isa pong nanay? Or ano po ba ang character ng isang ina? Pwede po ba kayong, grabe, maligalig daw. Okay. Ano po ba ang isang character ng isang ina? Sino pong makakapagbigay ng mga example? Maalalahanin, maasikaso, ano pa? Ano daw? Maingay. Okay. So, I believe may kanya-kanya po tayo na character po ng isang ina sa isipan po natin. Amen? And our mothers have their own differences. Pero isa lamang po ang mananaig sa bawat ina. I know and I believe ang bawat ina po mahal na mahal nila ang kanila pong mga anak. Can I hear an amen? Amen. So, this day is their special day. Amen? It is the Moms or Mother's Day. Panahon po nila or araw nila ngayon. Praise God. Kaya sila po ang mga ililibre. Wow. Sila po ang hindi maglalaba. Bukas na lang daw. Okay? Hindi po sila magluluto. Naku, pastora, nakapagluto na po ako kanina. Okay, so let's give this day to our mother. Ano po, let's make this simple day a special one to them. So, ngayon pong umagang ito, hayaan natin, naturuan tayo ng Diyos ng mga dahilan kung paano pa mas ibigin natin yung mga nanay natin. Amen? So, let me tell you a short story, pero I hope maunawaan po ninyo. This is an illustration. There's one little boy, may isa pong bata na lalaki na curious po siya sa nanay niya. Sabi niya, Mom, paano ba maging isang ina? Sabi niya, paano ba maging isang ina? Ano po ba yon? Basta ka lang naging ina?
So, this mother, sabi niya, anak, samahan mo ko sa kasalan at nang makita mo ang simula ng pagiging isang ina. So, nagsisimula pala po ang pagiging isang ina kapag nagkaroon ka po ng asawa at syempre, you will bear a child. Tama po ba? So, yun po yung sinimula ng isang ina sa kanyang anak to explain. Okay? At nung pagpunta po nila sa ceremony, yung bata po parang mga nasa 5 years old na-curious lang siya, paano ba ako nagkaroon ng ina na ganito, ano? Okay, so yun yung thinking niya. Tapos, after po ng ceremony, ng kasal, sabi nung nanay, anak, nakita mo ba kung paano magsimula o paano muna maging isang ina? Ilan ba dapat ang ina sa pamilya? Tanungin niyo po ako, ilan? Ayan, yan ang tanong ng nanay. Sabi po nung batang lalaki, sabi niya, Ma, sa pagkakaunawa ko po, as I understood in the preaching nung pastor, 16 daw. 16? Sabi, ganyan po itsura nung nanay. Nagulat siya, bakit daw 16? Bakit 16? Sabi nung batang lalaki, sabi niya, ang dali naman yan, it's so easy. Kasi sabi po nung pastor, for better, for worse, for richer, and for poorer. Palakpakan niyo po si Lord kung naintindihan niyo ang joke. Okay, so sabi po nun, 4 daw po na better, 4 na worse, okay. Moving forward, wale. Okay, ababe, praise God. Okay, pag-usapan po natin ang isa po sa pinakilalang dakilang ina po sa Bible. Handa na po ba tayo? Amen? So I will share to you on how Mary become a mother. Praise God. Buksan po natin ang ating Bible in the book of Luke, chapter 1, verse, mahaba po ito, pero I hope maintindihan po natin, 29 to 31, 34 to 35, and 37 to 38. Halin-hinan po tayo magbasa, verse 29, ako po muna. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 30, kayo po. Verse 31, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Verse 34, kayo po. Verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Verse 37, kayo po. Verse 38, sabay-sabay po tayo. I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. So this is the story on how Mary became a mother. The moment that an angel came to her saying na magkakaanak ka, sinabi po yun sa kanya, she was greatly troubled, talagang may kaba po. Doon po sa mga naging nanay o nanay po ngayon or soon to be moms, 'di ba? I think may mga may mga situation na nakakakaba po maging isang ina. Tama po ba? Yung pong mga anak pa lang naririnig ko po pag nagkikwentuhan yung mga tiyahin ko Pag yung mga anak ka pa lang talagang kabado na po ang isang ina. Tama po ba? Kabado na. Bakit? Yung isang paa daw po is nasa hukay sa panganganak po, nakakakaba. And Mary also feel the same way. She was greatly troubled and kinakabahan siya kung paano siya magiging isang ina. Pero alam niyo po, as it goes by in the story, pinakita po ni Mary dito na siya po ay isang ina na tinawag po ng Diyos. Amen? She is a mother called by God. At ngayon pong umagang ito, the Lord will teach us na ang mga nanay po na meron tayo sa buhay natin, I believe, yung po mga nanay na yan ay tinawag po ng Diyos. Amen? So, there are 3 reasons to love the mother called by God. Meron pong 3 rason kung bakit natin dapat mahalin ang ating mga nanay. Number 1, a mother called by God submits completely to God's will. Bakit mo kailangan mahalin ang nanay mo? Dahil siya ang pinakaunang nanalangin para sa'yo.
Amen? Alam mo, kapatid, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo o hindi ka pa dumadating, nananalangin na yung nanay mo, Lord, bigyan mo ko ng anak. Nung nabuo ka na sa tiyan niya, Lord, salamat sa anak. I pray na maging healthy yung anak ko. Amen? Paglabas, thank you, Lord. Ang cute ng anak ko. I pray that she will grow pretty and handsome. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. May nanay na nanalangin po para mabuhay dyan. Amen? Buti na lang daw at may nanalangin. Amen? Praise God! Bakit mo kailangan mahalin ang nanay mo? Dahil una pa lang, siya ang pinakaunang taong nanalangin para sa'yo. Amen? Your whole existence starts from the prayer of your mother. Kaya po, ngayong umagang ito, if you don't have a good relationship with your mom, maybe this is the time na maayos mo ang pag-ibig mo sa nanay mo. Amen? So, balikan po natin, in the book of Luke 1:38, sabi po ni Mary, I am the Lord's servant. The moment na sinabi sa kanya ng Diyos, na you will conceive the baby, you will bear the baby, magkakaanak ka. The moment na sinabi sa kanya na magiging nanay siya, sabi niya, Lord, I am your servant. Let your word be fulfilled in my life. Amen? Sa buhay po ng ating mga nanay, sila yung unang nananalangin para sa atin. For us to love them, alam nyo po, I know for sure na kinakabahan sila the moment na mabubuhay ka sa mundong ito. The moment na mag-i-step forward ka in this life, our parents, hindi lang ang nanay natin, mga magulang po natin, they are the one praying for us. And that is one reason para mahalin mo ang magulang mo. Amen? Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, love your mom? Sa kabila, sabi mo, love your mom. Amen? So our mother who is called by God submits completely to the will of God. Lahat po ng pinaplano niyan sa'yo na maganda ay pinagpe-pray po niyan. Amen? Everyone, especially our mother, prays for us. So paano po ba maging isang ina? Kanina po, I ask you a character of your mom. Sabi ninyo, maalalahanin, maalaga, maligalig. So, they have their own character. Pero above that character ay lagi pong pag-ibig para sa anak. Amen? Sila yung mga tao o sila yung mga nanay na hindi sila makatulog hanggat wala ka pa sa bahay. Wala pong makaka-compare ng pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Amen? Alam niyo po kung matindi po yung pag-ibig ng mga kapartner ninyo sa buhay, yung pag-ibig po ng isang ina, walang makakapantay. Hello? Hindi po sila napapagod, lalo na kapag ang pinag-uusapan po ay anak. Sila yung laging nananalangin sa kaligtasan mo habang nasa dagat ka, nag-free diving. Amen? Sila yung laging nananalangin para sa'yo habang umaakyat ka ng bundok para lamang sa hobby mo. Praise God. Amen? Yan po ang trabaho ng mga nanay. At yan ang rason para patuloy natin ibigin ang ating mga nanay. Amen? There's no reason for you to unlove your mom. Mamaya po malalaman natin. So Mary was unlike a lot of parents in the world today. Meron po, ito po ang sinasabi. Next slide. Mary was first of all completely committed to God. She was so committed to God and she had no room for commitment to anything else. Bilang isang ina po, si Mary po ay isa sa mga unang naging ina. Mom, ang goal niya ay laging ibigay sa Panginoon. Ang goal niya ay laging i-commit sa Panginoon. Wala siyang ibang commitment, kundi ang puso niya lang nakakommit sa Panginoon. At ito po ang pinakamagandang character ng isang ina na pwede po nating gayahin. Amen? That all our works, all our commitments will be committed to God. Why? Dahil lahat, kagaya po ng mga past Sundays when God teaches us na dapat sa bawat desisyon inuuna natin ang Diyos. Amen? In every decision, let God be first. Siya ang isa sa unang mga magulang na inuna ang Diyos para sa iyo.
ang isang ina, ang nag-iisang tao, o isa sa mga tao, na inunang manalangin sa Diyos para sa buhay mo. Amen? That's why today, the Lord wants us to appreciate our mom. The Lord wants us to love more our mom. Mahalin natin ng mas matindi pa ang ating mga nanay. Why? Alam niyo po, ganito po ang pag-ibig ng isang ina. Isaiah 66 verse 13. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Sino po dito, kapag siya po ay may kailangan, talaga pong siya ay mahilig po mag-pray? Amen? When you need something, you know how to pray. Lord, bless me. Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan ko nito. And as we go to the Lord, we are very desperate. Tama po ba? Lord, sige na, tulungan mo ako. And on how God reacts to you, ganun din pala mag-react ang isang ina. Sabi po dyan, as mother comforts her child, so will I comfort you. So in the presence of the Lord, ang sarap po sa feeling ng nag-worship sa Lord. You feel safe, tama? Safe ka, yun yung safe place mo. The same in your mother's comfort. Sino po dito kapag nagkakasakit, ang gusto niya, lagi hinahanap niya yung nanay niya. O yung ina-inahan niya, yung tinuturi niyang nanay. Amen? Ang sarap sa feeling when you know that your mother loves you. O kung wala naman po, your father loves you. Amen? This is how a mother love. This is how a father love. Dahil paano mo hindi mamahalin ang nanay mo kung una pa lang ang pakialam na niya ay nasa iyo? Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Come on. Now, a mother called by love submits completely to God's will. And this is the greatest testimony po na masasabi ko sa buhay po natin, that the moment you live here on earth, yung nabubuhay ka, is a clear testimony of a mother's great love and sacrifice. Tinan mo nga yung katabi mo, may isang ina na naghirap para iluwal yan. Amen? May isang ina na naghirap para mabuhay yan. Amen? That's why I want you to appreciate your mother, appreciate your mom, appreciate your inay. Kung ano man po ang tawag ninyo, because that person lives and prays for you. Amen? Ano pa po? Number 2, ano pa po ang dahilan para mahalin ang isang ina? A mother called by God does not have to be perfect. Wala pong nanay na perpekto. Hello? Despite the fact na si Mary po ay mother ni Jesus, Mary was not perfect. Hindi po perpekto si Mary. At marami po sa ating mga nanay, they may fail sometimes or many times. And they are not perfect. They may fail. Pero kahit po may failure, nananaig pa rin po sa kanila ang pag-ibig nila para sa kanilang anak. Amen? As the Lord says on John 2 verse 3 to 4, this is an example po on how Mary make a mistake. Sabi niya po, ito po is wedding in Cana. Ito po yung season or panahon na nawalan po na ng wine during the wedding. At sabi po noon, verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Parang yung pong si Mary, ang ginagawa niya, sinasabi niya kay Jesus, wala nang wine. Wala nang wine para ma-serve. So in verse 4, woman, why do you involve me? Sabi ni Jesus, my hour has not yet to come. So ibig sabihin, hindi ko pa oras para ipakita. Ito po kasi yung first miracle na ginawa ni Jesus. Ano? When the water turned into wine. So, ang nangyari po, yung request po ni Mary brings Jesus into the spot na kailangan niya pong mag-perform ng miracle. Hello? Andyan po ba kayo? So, pero ginawa pa rin ni Jesus yung miracle. Pero there is a feeling in Him na parang nilagay siya ng nanay niya sa isang sitwasyon. Sometimes it happens to us. Yung magulang po natin, nilalagay tayo sa isang sitwasyon na naiipit po tayo para magdesisyon. Hello? Andyan po ba kayo? Amen? But, even though our mothers are not perfect, they deserve to be loved. Deserve nilang mahalin. Deserve nilang alagaan. Deserve nilang ma-appreciate sa buhay. Amen? So, mothers and fathers, lahat po ng mga magulang,
na naririto ngayon, you have made mistakes in the past and you will make mistake in the future. Pero ito lang po ang masasabi ko. I salute you for your love for your children today. Amen? Mga anak, mga kapatid, when our parents fail or made a mistake, that does not define them that they are the worst parents. They make mistake, but they also need to be loved. Amen? Ang mga magulang po natin, minsan nagkakamali. Minsan, we look at them, ano ba yan? Mali na naman. Sana hindi na lang ikaw ang nanay ko. Hello? Sometimes we are put in that situation. Pero alam mo kapatid, kung bakit siya ang nilagay sa'yo na magulang, kung bakit siya ang nilagay sa'yo na nanay o tahatay, because they are the perfect fit for you to grow and to be loved. Amen? Palakpakan niyo po si Lord. Kaya kapatid, may mga panahon na nagkakamali ang mga magulang natin. Pero alam niyo po, hindi pa rin masama ang magkaroon ng matinding kapatawaran sa ating mga magulang for them to feel the love that you have in your heart today. Amen? This is an encouragement. Because not just because it is their special day today, but this is a daily reminder that we need to love not just our mom, but also our parents. Amen? Why? Kasi po hindi natin masasabi kung ano yung panahon. Hindi natin masasabi what will happen next. But every day of our lives, we must give our best love para po sa ating mga magulang. Amen? Now, through it all, God will love you, work with you, and accept you. Sabi po in 3 John 1 verse 4, ito pong hiling ng mga magulang, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Ang puso po ng isang ina at isang ama, ang goal nila ay lagi tayong sa paganda. Lagi tayong sa paayos. Kaya kung ngayon po, we are mad, galit tayo sa magulang natin, hindi maayos yung relasyon natin sa magulang natin, maybe this is the moment that you reconcile with your mom, reconcile with your parents. Why? Because they are not perfect. Nagkakamali rin po sila. At kailangan nila ng pag-ibig ng isang anak na kagaya mo. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Amen. And last na po ito. Why do we need or what are the reason to love our parents or our mom? A mother called by God never give up their title. Never give up their title. Ang isang ina po, hindi sila nababago ng panahon o ng sitwasyon. Why? This is an example sa buhay po ni Mary. John 19 verse 25, standing near the cross were Jesus' mother. Si Jesus po, nung pinako sa cross, nandun po si Mary sa baba. At hindi lang po siya basta nakatayo, but she was crumpled, iyak ng iyak at nasasaktan dahil physically, masakit po yung nangyari kay Jesus. Kasi ang sakit po makita na yung anak mo hinahagupit. Ang sakit makita na yung anak mo dinuduraan, minumura ng mga tao. And for Mary, it hurts, ang sakit po. Pero bilang isang ina, hindi po iyon natapos hanggang dulo. Ipinakita niya pa rin ang pagiging ina para kay Jesus. Amen? Alam niyo po, ganyan ang mga magulang natin. Even our mom. They or she was a mother from the beginning. And she was a mother until the end. Amen? Yung mga nanay po natin, nagsimula po silang nanay. Pero hindi po natatapos yung pagiging nanay nila. Masabihan nyo man po ng masasakit na salita, they still become a mom to all of us. Alam nyo po, before I continue, I want to share this testimony. Naalala ko po, kung gaano po katindi yung pagtitiis po ng nanay ko during our nung younger days po. Kasi po, very, very bait po talaga nung bunso ko pong kapatid, kung nakikilala niyo po. And hindi po biro yung mga nagagawa niya po sa buhay, nakabaitan. And when I look at my mom, alam niyo po, lahat ng tao sa paligid ng kapatid ko, parang nakikita na wala ng pag-asa to. Parang wala ng future to.
Mostly yun po ang sinasabi. Kasi ang bait po talaga ng kapatid ko. Pero alam niyo po, kahit even ako po, sabi ko, Ma, ikaw na nga dyan, di ko na talaga kaya. Si daddy po, Ma, supilin mo na yung anak mo. Lagi pong ganon. In every situation, parang lahat po kami sumuko na pagdating po sa kapatid ko. Even the people around him, para po bang kasuko-suko po yung itsura niya. Pero alam niyo po, ang nakita ko po sa sitwasyon, looking back, yung nanay ko po, ang laging kauna-unahang naniniwala na kaya pang mabago ng Lord ang kapatid ko. At sa biyaya po ni Lord, engaged na po ang kapatid ko, praise God. Palakpakan niyo po si Lord. Binago na po siya ni Lord. Alam niyo po, ang isang ina, ano man ang makita niya na negative sa anak niya, ano man ang makita niya na negative sa paligid niya, hindi natatapos ang pagiging isang ina niya sa anak niya. Amen? That is the heart of a mother. She was a mother from the beginning. And until the end, ano man ang success na maranasan mo sa buhay, ano mang failure ang maranasan mo sa buhay, kasama mo ang nanay mo, pati ang tatay mo sa tagumpay mo. Amen? Your parents are with you. Sa mga tao po na wala na pong nanay, I believe your father stands as your mother. And we are blessed also to have them. Yung pagiging ama po nila ay nagsimula at hindi rin po yun matatapos hanggang dulo, magiging ama po sila sa atin. Amen? So this is how our mother loved us. Kaya church, let me ask you this. Patapos na po ako. Let me call the worship team. Let me ask this. This is how our mother loved us. Ganito po tayo kamahal ng ating nanay. Ano ang rason para hindi natin mahalin ang nanay na meron tayo? Are there any reasons? Sometimes, mother or woman like them fail as a wife. They fail as a mother. But there is no reason for them to give up the title of being a mother para sa kanilang mga anak. Nagkakamali, nasasaktan, but they never give up of the title of being a mother. Hindi nila sinusukuan ang pagiging isang ina. Mothers never give up their title kahit rebellious ang anak. Kahit naglayas na kung saan na napunta. Kahit saan ka na nakarating, kahit ano nang sinabi mo, namura mo na ang nanay mo, pero mahal ka pa rin niya. Mothers never give up their title as a mother. Bakit? Hindi po kaya ng puso ng isang ina ang tapusin ang pagiging isang ina niya. Sometimes, the most difficult situation or decision for a mother comes at the beginning. Yung pinakauna po. Pero, I believe because you are here today, nandito ka, you are surviving life, you're enjoying life with the Lord, hindi lang ikaw ang may dahilan, pero everything begins with your mother's love for you. Gusto ko pong maalala ninyo kung gaano katindi ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. The best gift that we can give to our mother is not money, hindi po pera. Not luxurious gifts. Ang pinaka-the best po na pwede mong iregalo ngayon sa nanay mo ay ang matindi mong pag-ibig para sa kanya. Hindi man pag-ibig, your reconciliation. Hindi kayo okay ng nanay mo, hindi kayo okay ng magulang mo. That is the best gift today. Not the flowers, but your love and forgiveness para sa nanay mo. Amen? The moment of giving up does not dominate the love of a mother. Sacrificial po ang pagiging isang ina. When a woman becomes a mother, when a man becomes a father, there is an instant realization na talagang dadanas po ng hirap at sakit. Pero frankly talking, pagiging prangka po, there may be harsh words, there may be unacceptable actions, there may be tough love and impossible nights sa relasyon nyo po bilang mag-ina o magtatay.
Pero alam niyo po, lahat ng mga nanay na tinawag ng Diyos para maging nanay, they will never give up the title of being a mother. Amen. Pwede po ba tayong tumayo ngayong umagang ito? Alam niyo po, going into the life of Mary, she had the chance to see kung paano kinilusan ng Diyos ang buhay po ni Jesus. Ang dami po naranasan ni Mary. She suffered from the crucifixion nung pinako po si Jesus. Nag-celebrate po siya ng resurrection nung nabuhay si Jesus. At even Mary became as part of a life group. May life group pala po noon. What a gift from God. Right now, mga kapatid, I want you to realize, isa pong malaking regalo na meron kang nanay at tatay na hanggang ngayon ay buhay na nananalangin para sa iyo. Some parents live long enough to see God's plan for their children. Some parents surely see God's plan from heaven. Nakikita nila mula po sa langit. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo to end this preaching. Love your mom, not just because she is your mom. Love your mom because you are her precious child. Amen? You are part of her victory. You are her victory. Ikaw ang tagumpay ng isang ina. Kaya ngayon pong umagang ito, let this be a moment of your reconciliation or showing more love for your mother. Kung wala po dito ang inyong nanay, you can just pray to God for your mother. Before we pray, gusto ko po na ang lahat po ng mga nanay, can you make a hug or circle with your family? Lahat po ng mga nanay, ikot po kayo, kasama po inyong pamilya. Kung hindi nyo po kasama yung nanay ninyo, you can just go kung sino po inyong kasama. Sige po, go with your family, together with your family, magsama-sama po. And right now, as you go to your mother, sa pagsama mo, sa asawa mo, sa nanay mo, o sa kung sino man na tinuring mo bilang pamilya o magulang mo, I want you to appreciate her today. At sabihin mo, Ma, salamat kasi nandyan ka para sa akin. You deserve to be loved. You deserve to be loved. Kung wala po dito ang nanay ninyo, I want you to pray for your mom today or for your father today. Appreciate your mom. I-appreciate mo yung nanay mo kasi yan yung nanay mo na nagsakripisyo. Sa kabila ng hirap, your mother is there. And your mother is a mother from beginning hanggang dulo. Sasamahan ka ng nanay mo. Come on. Right now, appreciate your mother. Kung wala po dito ang nanay mo, just hold your hand with your friend and appreciate together. Yes. Appreciate your mom. Yes. Ingatan ka. Right now, receive the love of the Father para sa mga nanay. Right now, I declare, appreciate your mom to the fullest. At ngayong umagang ito, ipinapakita ng Panginoon ang matinding pag-ibig ng isang ina, na isang nanay, na isang mami, na isang mama. Right now, church, I want to pray for you. As you appreciate your mom today, can we close your eyes and let me pray for you? Right now, kung hindi mo kasama ang nanay mo o tatay mo, and you want to ask for forgiveness to them, I pray that this day is the start
ng matinding pagbabago, ng matinding pag-unawa mo. That your mother is not perfect. That your mother made mistakes. That your mother or father ay nagkakamali rin. But this is the time you reconcile with them. At maramdaman nila na kahit nagkakamali sila, ay deserve sila na mahalin ng isang anak na kagaya mo. In Jesus' name. Lord, right now, I pray to every family in this place, every mother, pagbuklodin mo ng matindi mong pag-ibig, Panginoon. Pagsamahin mo sila, Panginoon. Let you be the center of every family in this church, of every representative of every family in this church, O God. Panginoon, sa bawat nanay, O God, I declare strength, Panginoon, in Jesus' name. At sa bawat anak na naririto ngayon, hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming maiparamdam sa aming mga nanay, sa aming mga mami, mama, inay, na maramdaman nila, Panginoon, na sila ay mahal namin bilang mga anak. Lord, let you be glorified in every family. At salamat, Panginoon, for the gift of love. Salamat, Panginoon, sa gift of reconciliation. At tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at ibubuhos mo ito sa buhay ng bawat isa. As we go later sa aming mga nanay na wala dito, as we go with our family, sa aming mga tatay, as we go together, let your love be upon us and let you be the center of every family in this church, O God. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Before we end, let me